Narito po ang ating RH30 Eric Dastas. At may kasamang mga nagtatrabaho dyan sa sinalakay na Century Peak Tower. RH30 Eric Dastas. Come in, Eric! Magandang morning, Ka-Jerry. Tama at pinalad tayo na makadaop ang palad ang ilan sa mga empleyado ng POGO na niraid ng Anti-Cybercrime Unit kasama ang National Capital Region Police Office sa Century Peak Hotel sa lungsod ng Maynila nitoong nakaraang linggo, kung saan nga nakakumpiska mga otoridad ng iba't ibang klase ng gadgets gaya ng mga computer, cellphone, internet na ginagamit anya sa iba't ibang pandaraya. At Ka-Jerry, tabi ko ngayon ang isa sa empleyado ng niraid na POGO na si Miss Ann. Miss Ann, magandang umaga po. Live po tayo sa DCRH, si Ka-Jerry ba sa 2x2. Magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Ann. Si Miss Ann, ang Miss Ann Eric ay para maprotektahan lang din natin ang pagkatao niya, no? Alias si alias Ann. Alias Ann. Okay. Okay, Ann, gaano katagal ka nang nagtatrabaho doon sa ano ba ang pangalan ng kumpanya na 'yon muna? Vertex po sa may Century Peak. Vertex. Opo. Century Peak. Okay. Gaano ka na nagtatrabaho doon? Nasa 1 month pa lang po. Bago lang. Okay. Opo, pa lang po. Ano trabaho mo ron? CSR po. Ano ba yung CSR? Opo. Ano po yung CSR, ma'am? Customer service po. Yung pong nag-check po sa mga client. Customer service. Nag-check ng mga clients. Ano ba mga clients ninyo? Actually, sir, ano po ang nakaano po sa amin doon is UK platform po. United Kingdom. Opo. Okay. Anong klase yung mga kliyente ninyo? Anong ginagawa? Anong ginagawa niyo sa mga kliyente? Kasi po pinag po kami ng profile na hindi po kami, kumbaga pinag-create po kami ng profile na as mayaman, maganda, ganun po. Tapos maghahanap po kami sa mga dating site para yun po yung anuhin namin. Maghahanap po kami ng mga big fish. Yun po. Ang tawag nilang big fish, yung may mga potential na pwedeng mag-invest po. So ito yung love scam? Love scam ba yan? Ayun. Opo. Kaya po naggagawa po kami ng mga nag-create po kami ng profile na hindi naman po kami. Kumbaga, yun po yung mas mayaman, ganun. Tapos after po noon, pagka binibuild trust po namin yun. Tapos hanggang sa magkakaroon kami ng connection, may in love sa amin. Tapos hindi naman po pag nakuha na po namin yung tiwala. Ayun po. Hanggang sa pwede na po namin maano po yung sa investment po. Makuna ng hanggang po sa amin ganun. Paano kasi papangakuan po namin na makikipagkita po kami. Ayun, Tapos anong investment? Saan nyo hinihikayat na mag-invest? Sa cryptocurrency po yun. Ayun, cryptocurrency. So combination ito ng love scam at cryptocurrency scam. Opo. Hindi lang yung iba kasi paiibigin. May in love tapos hihinga ng pera, padalan mo ako rito, padalan mo ako, ganyan. So hindi lang ganoon. Hindi lang hinihinga ng pera kundi pinag-i-invest pa. Opo. Okay. So paano kapag nakapag-invest na, ano mangyayari? Actually, ang Ka-Jerry, yung ito, si Miss Nicole naman yon, yung isa sa empleyado, tatanungin natin, siya naman yung makakapagsabi kung ano naman yung mangyayari pagkatapos niya mag-invest. Ito si Miss Nicole. Ma'am Nicole, magandang morning po, magandang umaga po. Live po tayo sa DCRH. Ma'am, ano po yung mangyayari? Tinatanong po ni Ka-Jerry din. Kung ano po yung mangyayari pagkatapos po na napaibig niyo po o na yung parang nakuha nyo na po yung loob ng inyong pong ka-transaction. Ano po yun? Pag nakuha na po namin yung loob nila, is ipapahapyaw po namin yung about sa ginagawa namin pag free time. Ang free time po kasi na ginagawa po namin is isasend po namin sa kanila na kunwari ay nag-a-analyze po kami about sa cryptocurrency na may magandang nodes. At doon po nila gusto na matuto. Tapos pag gusto po nilang matuto,
is tuturuan po namin sila kung paano mag-download Okay. sa cryptocurrency po. Oo. Teka muna, si Nicole, gaano ka nakatagal din doon sa operation na yan? Ang ano po, 2 months po. Ilan? 2 months 2 po. months. O, so mas matagal ka. So, may Yes. mga ano, doon sa operation mo, yung ikaw mismo ang nag-tatransact, mga nakailan kayo ng nabiktima? Madami na po sir kasi sa isang araw po is nakakalimang nabibiktima po namin. 5 client po. 5 clients. Oo. Opo. Si Ann kanina, sabi ni Ann, ang focus niya ay United Kingdom. Ikaw ba may bukod kang focus na area? Ano po, sa Europe po. Basta Europe po. Basta Europe. Iba't ibang lugar Opo. sa Europe. Opo, nakadepende po kasi yan sa ano sa currency po eh. Okay. So, doon sa 2 buwan mong pananatili dyan, sa tansya mo, mga ganong, may estimate ka kung magkanong pera ang nakuha ninyo? Kasi po sir, kunwari po sa isang araw lang po namin na nagbibiktima po kami, umaabot na po ng milyon eh. So siguro po umaabot po sa isang buwan ng billion sir. Ganong milyon sa isang araw? Opo. Oo. Matindi ano. Teka muna, paano ka napasok doon, Nicole? Pinasok lang po ako ng kaibigan ko po doon. Yung kaibigan mo ay nagtatrabaho rin doon? Opo. Pilipina rin, Pilipina? Pino din po. Oh, paano niyo nalaman o paano kayo nakakilala ng ganyang may operasyon ng scam? Dati naman po sir, hindi ko naman po talaga alam niyo sa Pogo sir. Bali, ang sabi po sa akin is masaya lang daw po magtrabaho doon at malaki yung sweldo. I-try ko daw po. So, trinay ko po. Oo. Pero teka muna, ang sabi sa inyo ay Pogo. Pogo yung papasukan ninyo. Hindi po. BPO po. BPO. Parang call center. Call center. Opo. So ang pagsabi sa inyo, kayo'y papasok bilang mga call center agents. Ganon. Opo. Tama. Dahil mga dayuhan nga yung kausap ninyo, pero ibang klaseng call center, ibang ibinebenta ninyo. Opo, iba po binibenta namin. May training bang ginawa sa inyo, Nicole? Opo, 7 days training po, sir. Paanong training ang ginagawa? Ano po, sir, una po, papadownloadin muna po kami ng Telegram. Tapos, babasahin po namin yung mga script ng model. Para alam po namin yung way paano po makipag-usap sa mga client. Ayun. Sino naman na nagte-train sa inyo? Yung mga katabi lang din po namin, tsaka yung, Filipino TL po. Pilipino. Meron bang pinaka-boss na Pilipino mismo? Wala po. Halos lahat po ng boss namin din is mga Chinese po. Chinese. So nga, marami na daw, iba-ibang may Vietnamese at Malaysians pa raw na kayo kasama doon? Kami po sir, sa floor po namin, wala po kaming mga Vietnamese. So, lang po, lahat is Chinese. Chinese. Oo. Mga Chinese ang nagte-train sa inyo? Yes po. Oo. Doon sa mga ginagawa ninyong tawag doon, page, 'di ba? Magbibigay kayo ng Website. mga website. May gagawin kayong, may papakita kayong mga picture. Siyempre, kailangan magaganda at sexy 'yon, 'di ba? Para maakit yung mga clients na tinatawag ninyo. Saan kayo kumukuha? Kaninong mga picture mga ginagamit ninyo? Actually, sir, may mga model po kami. Meron talagang model. Po kami. Meaning to say, Jerry, in-house ba or taga doon yung mga modelo nyo? Nandun din po pumapasok Andun din. po, katulad po sa amin. May model din, ano? Okay. Yes po. Oo. So bukod doon sa paiibigin, parang love scam, tapos pai-invest sa crypto, ano pang operation na ginagawa doon? Actually po kasi sir, pag nabintras na po namin yung mga client, di ba po, nakapag-invest na po sila at nakapagpapasok na po sila ng pera, is continue pa din po na binibigay sa amin ng mga Chinese TL namin, yung mga client. Para po, parang mag-jowa na po, para po mas mag-invest po sila sa amin ng malalaki.
Oh, yun nga ano, ganun nga ang ginagawa ano. Ganun din si ano yung isa si Ann, Eric, si Ann, ganun din. Ann. Oh. Ito si Ann, yan. Si Ann, paano ka rin napasok diyan? Pinasok lang din po ako ng kaibigan ko. Magkakilala ba kayo ni Nicole? Opo. Ayun. So may kaibigan kayo, common friend ninyo na kaya napasok diyan. Opo. At ang sabi sa inyo ay papasok kayo bilang call center agent. Opo. Oh, okay. Nung ginagawa nyo na yan at nalaman ninyong kung ano yung operasyon, anong naramdaman ninyo, Ann? Anong naramdaman mo, ikaw mismo? Ang hirap po kasi talaga manloko ng tao. Ang hirap po kasi, kumbaga, syempre, pag na-inlove na po sa amin, kasi may tendency po kasi na pag na-broke na po yun, pwedeng, marami rin po kasi ako naririnig sa mga kasamahan ko na minsan yung iba talagang nadidepress, tapos karamihan yung iba naman daw po nagpapakamatay na, dumarating na po yung punto na ganun. Kasi nga, kumbaga wala na naibigay na niya lahat, puso niya, ultimo kayamanan, halos lahat na, ipon niya. Tapos may naririnig na rin po ako, may mga balita din po na kaya sila nag-i-invest, kaya sila ganito. Kasi nga, kumbaga single dad, ganun. Tapos, kumbaga, naubos na yung lahat, tapos niloloko pa. Kumbaga, dun po, nakakakonsensya na po talaga, hindi na po namin kaya. May mga Pilipino ba kayong nabiktima, Ann? Wala po. Mostly Europeans ang target ng inyong operation? Opo. So nung ikaw nakakaisang buwan pa lang, si Nicole nakadalawang buwan. Nicole, ikaw ano pakiramdam mo doon sa ginagawa ninyo na yon? Balikan natin si Nicole, Eric. Ito si Miss Nicole. Miss Nicole, anong pakiramdam doon niyo po doon sa ginagawa niyo na nangyayari na ganung operasyon niyo? Siyempre sir, nakakonsensya kasi sir, may nagsisend na po sa amin mga client na tinutukan na nila yung sarili nila ng barel. Kasi sir, sinasangla na nila lahat ng gamit nila sa bahay, yung titulo ng bahay nila. Halos walang-wala na talaga sila. Kaya sila nag-i-invest ay para mas lumago yung konting pera nila. Ganun. Saan napupunta yung mga pera na ipinapasok sa inyo? Actually sir, pumapasok na po yun sa boss namin. So hindi na po namin alam kung paano po yung process nila, paano po nila nakukuha yung mga napapasok namin pera. Ikaw, Nicole, wala ka bang nabiktimang Pilipino? Wala, sir. Halos po kasi, sir, lahat, mga foreign po talaga, sir. Pag nakakapag-biktima po kami ng Pilipino, sir, hindi po ina-allowed ng mga Magkano naman ang sweldo nyo? Umaabot po yung sahod namin ng 32 to 40K po monthly. Iba pa po yung commission, tsaka rewards and bonus po. 30 to 40,000 monthly. Ano naman yung reward, bonus, commission? Yung reward naman po, kunwari po, nakapagpasa po kami ng maraming client, 10 clients, is nagre-reward po sila ng 500 pesos. Then, pag malaki naman po yung napapasok namin na client na pera, is nagbibigay po sila ng commission na 2% po. So may extra income. So do sa 2 buwan mo, Nicole, magkano ang kinita mo ron? So ang kinita ko pa lang po dun is yung nasa salary pa lang po. Wala pa po kasi ako nabibiktimang client, sir. Kasi halos lahat is, sir may alam na po dun about sa crypto, sir. So puro mga lalaking European ang biktima ninyo? Yes po. May babae rin? May mga kasama rin kayong lalaki ba dyan na ang pinaiibig naman mga babae? Wala, sir. Halos po ang pinapaibig namin ay lalaki lang po, puro sir. Lalaki. Mga anong edad? Karamihan anong edad ng mga nabiktima ninyo? Ang target po na binibiktima namin, sir, is 30 pataas po. 30 pataas. Okay. Yes po. Oo. So, ni-raid yan ng PNP. Ano sabi sa inyo? Kasama ba kayo sa mga hinuli ng mga pulis? Hindi po, sir. Ibang floor po kasi yung hinuli, sir. Ibang floor. Okay. So may teka, kayo ba yung mga nagsuplong, Nicole? Kayo ba yung mga nagsumbong sa kapulisan natin para ma-raid na yan, lugar na yan?
Hindi po, sir. Hindi ikaw. Hindi ka si Ann, Eric, si Ann, siya ba isa sa mga naging ikaw ba isa at ikaw ba tinatanong ni Ka Jerry kung ikaw ba ay isa sa naging daan upang matuklasan itong sinasabi na Pogo Hub dito sa Maynila? Hindi po, hindi po. Wala po. Oo. Wala po. Oo, yun. Actually, itong Ka Jerry, itong mga empleyado nga nakaharap natin ngayon na na-interview ay naglakas loob na talagang ika nga'y magbigay ng kanilang damdamin doon sa hindi na sinasabi nga nila na hindi nila matiis na. Hindi na nila kaya yung parang nakukonsensya na sila doon sa pinapagawa o ginagawa nila. Teka, may binabanggit na ibang floor. So ilang floor ba 'yon, Nicole, Ann? Ilang floor ba yung Century Peak na yun? Yung Sir, alam ko po is nasa 40 po ang floor namin. Nasa? 40 po lahat ng floor. 40 floors. Occupied ninyo lahat? Occupied mo lahat yun ng Pogo? Hindi po. Ang alam ko pong doon, Pogo po is 9 floor, 10 floor, 11 floor, 12 floor, 15, 16 po, 17 floor. The rest po is dormitory po ng mga Chinese. And yung sa 18th floor po is admin staff and store po ng mga Chinese. Tapos sir, sa pinakataas po is siguro mga 35 pataas na floor. Is pag bukas po ng elevator sir, makikita nyo na lang po is mismong office na po nila. Pero ikaw, Nicole, anong floor ka? Anong floor yung pinakatrabaho mo? Yung sa Pogo, anong floor ka naka-assign or ano? 16th floor po. 16. Magkasama kayo ni Ann sa 16th floor? Opo. Okay. Maraming salamat sa inyo sa mga impormasyong yan, ha. Eric? Kajeri, mayroon lang akong itatanong kay Miss Nicole Go ahead. kay Miss Ann. Paano naman po kung halimbawa po yung mga inyo pong nabibiktima, paano nyo po na nakakaiwas kayo doon sa kanilang halimbawa nakapagbigay na po sila, ano pong ginagawa po ninyo para nagko-continue pa rin po ba kayo ng komunikasyon sa kanila? Ano pong ginagawa ninyo sa kanila? Sir, pag invest na po sila ng invest para lang po magkita kami ng client, ay pinapatay na po namin yung mga client. Once na, binablock na po namin, once na malaki na po yung naipasok nilang pera, at pag gusto na po nila mag-withdraw. Ayun na, kinuha na, dinidisconnect na, binablock na. Ayun ang ibig mo sabihin doon sa pinapatay. Baka isipin, pinapatay niya ng... okay, may pagkakataon bang halimbawa walang nakukuhang client, walang kinikita, may parusa ba? May mga binanggit ka kaninang may reward, may bonus. Kung walang performance, walang naloloko, ibig sa madaling salita, meron bang pinaparusahan sa inyo? Sir, sa amin po mga Pilipino, tinatanggal lang po nila, tiniterminate po nila. Pero sa mga Chinese po, ang alam ko po is, pag wala po silang quota, hindi po na-hit yung per team ng quota is, hindi po nila pinapasahod at binubugbog po nila. Ayun, tama, quota. Kapag hindi nakakakota, binubugbog. Yes po. Sa mga Chinese lang, sir. Sa mga Chinese. Pero sa mga Pilipino, hindi naman kayo sinasaktan. Hindi po, tinatanggal lang po kami, sir. Tineterminate lang po. May idea ka kung gaano karaming Pilipino nagtatrabaho kasama ninyo doon? Nasa 150 po kami, sir. Hindi pa po kasama mga Chinese. 150 mga Pilipino? Opo. Naku, dami rin pala, talaga. Hindi pa kasama yung mga aliens. Okay, maraming salamat, Nicole, tsaka kay Ann. Kaya isang tanong ko na lang dito kay Miss Nicole. Yung idea nyo that ito'y Vertex, tapos ngayon, ang sinasabi ng local government at ng PNP na ito'y pinalitan ng pangalan. May aware po ba kayo doon? Hindi po, sir. Kasi po nung time na po na
kinausap po kami ng admin sa Vertex. Vertex daw po talaga sila. Yun po, Vertex po sila, tsaka Century Peak. Oh, yun. Oo. Yun, Ka-Jerry, yun yung Okay, gusto na natin linawin. Actually, meron pang isa na So, kung may hindi, oras pa hindi tayo, talaga pogo yan. Ka-Jerry, Hindi may talaga. isa pang empleyado na kasama din natin dito na ano naman ang partisipasyon. Ito si JR, katabi ko ngayon, Ka-Jerry. At tatanungin ko lang, isang tanong lang. Okay, go ahead. Ka-Jerry, anong trabaho naman po dito? Anong partisipasyon niyo naman po dito? Ako po ay isang CSR din po, hot chatter. Ganon din po yung trabaho ko same po sa kanila. Yun. Anong mga biktima naman ni JR? Ganon din po. Ang target country po namin is Europe po. Oo. Buong Europe po. Kung saan po mas mataas yung currency ng pera, doon po kami. Puro ganon, paiibigin, Yes. hihinga ng pera, pag-i-invest sa cryptocurrency. Tapos pag na-invest na po lahat ng pera, magdi-disconnect na po kami. Gaano ka nakatagal doon, JR? 2 months po. 2 months din. Magkakakilala Opo. kayo nila Ann tsaka Nicole? Opo. Ayun. Pero po, sa floor po ako, 10th floor po akong sa, kakaasal. sa 10th floor ka naman. At yung Opo. buong floor nyo na yon, puro ganun ang operation? Ganon po talaga ang operation lahat. Anong mga kasama mo naman doon sa 10th floor? Puro kayo Pinoy? May mga Chinese din po, may Malaysian, tapos may Vietnamese po. Oh, ganun din ano. So maraming floors pala ng Century Peak ang occupied niyan. Yes po. Oh, okay. Eric? Oh, yun lang, Ka-Jerry. Tayo kukuha pa ng ibang mga detalye. Bali ano na status kung saan nila? niya ay Eric, itong, Eric, ano status itong, nila? Yan tatlo na yan, bali ano yan, magiging ano ba yan, witness ba yan ng pulis o kasama sila sa mga suspect na inaresto? Actually, hindi sila inaresto. Voluntaryo itong tatlo na to na kung saan ay magbibigay ito ng impormasyon sa ni-raid na dito sa Century Peak Hotel sa Maynila. Sila ay magbibigay ng impormasyon na kung saan yung mga nakukuha doon, yung computer, na pwede daw silang bumalik, na talagang sila empleyado ron. Yun ang gusto nilang ibigay na impormasyon sa mga kapulisan o lalo na sa anti-cybercrime group. Dahil bukod kasi dito, Ka-Jerry, meron pang insidente na kung saan yung dito pumapasok kasi yung NCRPO. Meron kasi silang na-rescue at alam din ito ng mga ng tatlong empleyado na to na merong talagang na-rescue dahil yun daw ay parang binubugbog. So sila na ang parang magiging witness ngayon na Eric na meron talagang cybercrime operations do sa lugar na yon at hindi lang pala isang floor, kutakot-takot na halos buong building pala ay occupied ng operations na yan. Yes, oo. Lahat halos noong yung 40 plus na floor ay halos ay okupado naman ito doon sa sinasabi nga na Pogo Hub. Okay. Thank you, Eric. At kung may mga follow ka pa dyan ay kagad na ibato mo sa amin. Thank you. Oo. Kukuha tayo at ay itutuloy-patuloy yung ating so sila yung hindi ito mag-witness o ano pa basta kung makakakuha lang ng impormasyon ang otoridad para maalaman talaga kung ano ba talaga yung nangyari o nangyayari doon sa ni-raid nito ng mga otoridad nitong nakaraang linggo, Ka-Jerry. Okay. Ito si Eric Tastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.